Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, pero ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na gabay. Ang 15 prinsipyong ito ay makatulong sa iyo na maintindihan at magamit ang pagpapatawad ng may kapangyarihan. Ang pagpapatawad ayon sa Biblia ay ang sadyang pagpili na palayain ang iba mula sa kanilang mga pagkakamali na sumusunod sa halimbawa ng habag ni Kristo sa krus. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakabatay sa kanyang banal na pagkatao. Ang kanyang habag, hindi ang ating galing, ang batayan ng kanyang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang kondisyon. Kahit na ang ating mga kasalanan ay kasing pula ng eskarlata, ginagawa niya itong puti tulad ng niyebe. Sinabi ni Jesus sa krus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ipinapakita ng pagpapatawad ang pag-iibig ng Diyos na gumagana sa atin. Kung hindi natin patatawarin ang ating kapatid, paano natin masasabing mahal natin ang Diyos? Ang pagpapatawad ang puso ng Ebanghelyo. Ipinapangaral natin si Kristo bilang ang tanging daan patungo sa tunay na pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay naging posible dahil sa pag-aalay ng dugo ni Kristo. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng dugo ni Kristo. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ang tumutubo sa atin. Sinasabi sa Colossus 1:4 na sa Kanya ay mayroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang Word Juan 1:7 ay nangangako, at ang dugo ni Hesu Kristo na Kanyang anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay pagpapalaya mula sa ating espiritual na utang ng kasalanan. Ang kanyang pagpatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkakasala. Kaya, kung palayain kayo ng anak, kayo ay tunay na malaya. Ipinapahayag ng Hebreo 9:14, ang dugo ni Kristo ang maglilinis ng inyong budhi mula sa mga patay na gawa. Nililinis ng pagpapatawad ang kapaitan. Sa biyaya ng Diyos, ang pagpapatawad ay maaaring mag-alis ng lason ng sama ng loob. Ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan sa Diyos. Ang kanyang pagpapatawad at pag-ibig ay hindi mapaghihiwalay. Ang kanyang pagpapatawad ay nagpapatahimik sa ating mga naliligalig na puso at nagpapanumbalik ng ating panloob na kapayapaan. Ang mga anak ng Diyos ay dapat magpatawad, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, ang pagpapatawad ay hindi isang opsyon. Magpatawad tayo, at tayo rin ay patatawarin. Ang hindi pagpapatawad ay isang hayagang paghihimagsik laban sa Diyos. Sinasabi sa Colossus 3:13, kung sinuman ay may reklamo laban sa iba, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo. Ang hindi pagpapatawad ay may malubhang kahihinatnan. Didisiplinahin tayo ng Diyos kapag tumanggi tayong magpatawad.